Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa buhay nyo ba, isang beses ba na itanong nyo na or na-curious na ba kayo kung totoo nga ba talaga ang impyerno? Ganon. Naisip nyo ba na meron nga ba talagang impyerno? Meron nga ba talagang dagatang apoy? Ganon. So, yun yung tatalakayin natin ngayon. So, punta tayo sa Matthew chapter 25 verse 46 ang sabi rito, "Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life." So, sabi rito sa Tagalog, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matutuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Sinabi dito na yung mga masasama daw ay mapupunta sa kaparusahang walang hanggan. Pero hindi natin alam kung ano ba yun. Kung ano ba literal yung pupuntahan nilang lugar na kaparusahan, something like that. So ating pag-aaral dito yung conditional immortality. Sinasabi dito, the teaching that God has created people so that they only have immortality, the power to live forever. If they accept Christ as Savior, under this view, those who do not become believers will simply cease to exist at death or at the time of the final judgment. So sinasabi ito sa conditional immortality na kapag bago daw mamatay at tinanggap mo si Kristo, mabubuhay ka ng habang buhay. Pero kung namatay ka nang hindi tinatanggap si Kristo sa buhay mo, parang magbabanish ka na lang, mawawala ka na lang bigla, na yung kaluluwa mo, boom, wala na, ganon. So, ang tanong natin, totoo nga ba yung impyerno? Totoo nga ba na may impyerno para sa mga tao? Well, hindi tayo sigurado, pero ang sabi rito, meron ditong eternal punishment. Yung mga masasama daw ay magkakaroon ng eternal punishment. So, punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, unang-una, there are two destination, bliss or torment. Kumbaga, hindi dito literal na sinasabi na meron kang dalawang mapupuntahan, langit o impyerno. Hindi literal na sinabing ganun. Ang sabi rito, meron dalawang destinasyon ang tao kapag namatay. Ito'y bliss o torment. Pag sinabing bliss, ito yung kaligayahan, kasiyahan, kapiling ang Diyos. Yung torment naman, ito yung paghihirap, pagluluksa, kaparusahan, something like that. So, sinasabi dito na yun nga, may dalawang destinasyon tayo kapag namatay tayo. It's either kasama ang Diyos, it's either habang buhay natin makakasama ang Diyos o habang buhay tayong paparusahan. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, two kinds of eternality, life or death. So, sinasabi rito na yung mga taong mababait, sabihin natin ganun, yung mga taong naniwala kay Kristo, magkakatanggap sila ng eternality, ng eternal life. Ibig sabihin, mabubuhay sila kasama si Kristo sa langit. Mabubuhay sila sa lugar na kasama si Kristo habang buhay, walang kamatayan, something like that, ganun. And at the same time, yung mga taong masasama naman, yung mga taong hindi naniwala kay Kristo, sinasabi dun is yung mamamatay sila habang buhay. Kumbaga, mamamatay sila eternal death. Ganun yung mararanasan nila, and at the same time, habang pinaparusahan yung kaluluwa nila, ganun. So, punta tayo sa ikatlong teaching ng sabi rito, there are two resurrected bodies, believers and unbelievers. Pag dumating ang Panginoon dito sa mundo natin, lahat ng tao, lahat ng namatay ay mabubuhay muli. Lahat yan tatayo. Sabihin natin ganun, lahat yan tatayo. Naniniwala man kay Kristo o hindi. Believers man o non-believers. Lahat ng tao tatayo yan. Lahat ng tao mabubuhay pag dumating ang panahon, para pag dumating na yung judgment day, yun nga, kung masama ka, bliss. Kung masama ka, torment. Kung mabuti ka, bliss, kasiyahan o kaparusahan, ganun. So, punta tayo sa unang katuruan, sabi rito, unang application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi rito, mangyari? What if hell is real? Gamitin natin lang. So, sa unang application, sabi rito, prepare for the worst.
So kumbaga maghanda tayo sa worst, maghanda tayo sa pinakang hindi maganda. Kasi yun nga, hindi naman talaga natin alam kung totoo nga ba tayo, kung totoo nga bang mapupunta tayo sa langit. Hindi ka ba natin alam kung totoo nga bang maliligtas tayo. So kailangan natin maghanda. Kailangan nating maghanda na kumbaga magkaroon tayo ng kaisipan ngayon na makasalanan tayo, mapupunta tayo sa impyerno, ganon, something, ng mga ganong klaseng kaisipan. Nang sa ganon, maghanda tayo or pilitin natin or magsikap tayo araw-araw na huwag mapunta doon or na huwag mag-end up sa ganon. Na kumbaga pinaghahandaan natin yung kaparusahan and at the same time, ayaw natin yun. At the same time, ginagawa natin ng lahat para hindi tayo mapunta doon. So, prepare for the worst. Ikalawang application, sabi rito, pray for the lost. Maraming mga tao na hindi naniniwala. Maraming mga tao na hindi tinatanggap si Kristo. And yung mga taong yun, based sa Biblia, pag hindi mo tinanggap si Kristo, pupunta ka talaga sa walang hanggang kaparusahan. It's either kahit na naging mabait ka dito sa mundo, kahit na naging ka dito sa mundo, kung hindi mo tinanggap si Kristo, wala. Mapupunta ka pa rin sa kamatayan, sa kaparusahan. So, kailangan natin is magdasal, ipagdasal sila, or ipagdasal mismo yung mga sarili natin na nawawala, na tulungan tayo, nagabayan tayo ng Holy Spirit na makabalik kay Kristo, na maintindihan si Kristo, na kumbaga manalangin tayo na baguhin yung mga isip natin or yung mga isip ng mga taong nawawala kay Kristo, na makilala siya, nang sa ganon maligtas sila. So, second long obligation, sabi rito, preach at all costs. So, tayo naman bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, may mission tayo. Ang kailangan natin is tayong mga maliligtas, kailangan natin maghikayat ng mga tao, kailangan natin magsalba ng mga tao. So preach at all costs. Mag-share tayo ng Biblia, ng Word of God sa mga tao. Nang sa ganun, yung mga taong hindi naniniwala, kahit papano, maniwala, or or mahikayat natin sila na maniwala. So kumbaga yun yung mission natin na magligtas din. Kumbaga, paano tayo makakapagligtas ng ibang tao? Yun nga, i-share natin sa kanila yung magandang balita. I-share natin sa kanila yung Word of God. Nang sa ganun, makilala nila si Kristo. So, yun lamang po, napakarami natutunan sa araw na ito. Glory to God.